Hello ka blessed afternoon sa ating lahat. Muli po, bonsaiista opportunista po. Magbabahagi po muli ng isang workshop dito po sa ating workplace po natin. Dito sa garden ni bonsaiista. Dito po tayo after the service. At ito po yung pinaka-importante sa lahat. Before everything ay magkisilbit muna tayo. Kanina po ay nagdaos po tayo ng service. Service po. At after the service ay ito nga po yung usually ginagawa ni bonsaiista na paisa-isa ay magawa ng isang bonsai. Mamimili po tayo. We have to choose materials. Kagaya nga po nito, ito, prepare po natin ng mga materials. Ito po yung tinatawag na hindi ko lang alam kung tama, fortune plant. Ito yung bulaklak is mabango. Ayan, prepare po natin. Gagawin po natin siyang, ang balak po natin ngayon is gagawa ng isang mami bonsai na pang indoor, pwede sa table. Ito, prepare natin. Ito po isang ceramic. Ceramic pa. Ito, kailangan natin butasan. So gagamit tayo ng barena, drill. Yan, handa po natin. Either ito po, ito, yung ceramic. Bubutasan din natin ito. Ito yung gagawin natin extension pan. Pang table po. Ayan, kaya ito. Ito yung mga hinahanda ni bonsaiista. But before anything else, mga kabonsai, I just want to share words of the day na pinaka-importante sa lahat. At ito yung na-miss ni bonsaiista na ginagawa every Wednesday morning. Nagawa ni bonsaiista ito dati, pero natigil lang. At ito nga po, napakabuti po ng Panginoon at hindi po niya hayaan na hindi may bahagi ang kanyang mga salita. Magbabahagi po tayo ng words of the day ni bonsaiista before doing our workshop usually na ginagawa. Tara po tayo sa salita ng Panginoon sa Proverbs 16:9 na sabi doon in English na many are the plans of man's heart, but only God's who will direct his steps. Ibig sabihin po na depende po sa kagustuhan ng Panginoon. Napakarami natin plano, napakarami natin gusto sa buhay na ito. Of course, we are so materialistic. People today are so materialistic. Kagaya nga po nito na ang plano ni bonsaiista ay gagawa ng isang mami bonsai. Pero this is case-to-case scenario. Meron kasi minsan na nakapag-prepare na lahat si bonsaiista dahil ganito at prepare natin na halaman is itong tawag dito fortune plant. Meron mga senaryo na ginagawa ko before na ilalagay na lang dito sa pot. Ay meron palang mas magandang bibigay si Lord. Hindi yun ang ibibigay niya dito. Meron isang mas maganda pa pala. Kaya nag-gather po tayo ng mga iba't ibang mga materials. So pagka sinabi ni Lord, ito ang ilagay mo. Madali lang po maintindihan kung ano po yung will ni Lord. Kasi nga po yung dahil ng sinasabi ko na nagbibigay si Lord ng revelation through yung kagaanan ng loob, yung rema na ibibigay niya sa atin. Ayun, sa kanyang mga salita na if we depend on His words, talagang nagagawin ng Panginoon. Siya talaga, meron tayong mga pamamaraan, meron tayong mga kakayahan, our financial, marami tayong mga financial support, material, pero pag hindi pinayagan ng Panginoon, wala tayong magagawa. Only God's directs, only God lead everything
into uh, completion or magpaprosper ng isang bagay, papayagan ng Panginoon. So, ang may babahagi ni Bunsaista, based on my own experience, napakaraming mga ginagawa ni Lord sa buhay ko, buhay ni Bunsaista. Kaya po nito, hindi ko akalaing ngayong hapon ay bibigyan ni Lord ng isang panahon ang isang katulad ko na magbahagi ng kanyang mga salita ngayon. Kasi I'm not worthy to deliver His words. Pero God uses everything, ano pa man ginagamit ng Panginoon, lahat ng bagay to convey kung sino siya, kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya ka-lovable. Kasi si Lord napaka-bait niya, napakabuti niyan para mo siyang kaibigan. Nagbibigay siya ng wisdom sa mga nangailangan, nagbibigay ng lahat. Kaya ito po, muli Bunsaista, nagbabahagi ng kanyang mga salita na we depend on His words, only sa mga salita ng Panginoon. Kasi nga po, ang kanyang salita, ang Diyos ang kanyang salita ay isa lamang po. So, kaya po natin ang kanyang salita, ang pinitik po sa buhay natin, gagawin natin guide po, ito po yung magiging blueprint po natin ang kanyang mga salita. Hindi tayo, wag sana po tayo naging dependent sa ating mga kakayahan, although binigay ni Lord na hindi namimilit si Lord pag binigay niya sa atin. Marami siyang mga favor na ginagawa sa buhay natin, pero ang sinasabi lang sa kanyang mga salita ay kailangan nating mag-depend, kailangan nating siya yung magiging chief, siya yung pinaka driver sa buhay po natin. Lahat po natin gagawin ay magdidepende po sa Panginoon. Ikumit natin sa Panginoon lahat, mga kabosay, mga kaibigan. Ito po, magsisimula po tayo sa ating workshop ngayong hapon. Nakahanda na ang ating mga gagawin. Ayun, pinawisan si Bunsaista. Ito po. I-plug po natin itong ating barena. Handa po natin. Butasan natin ito. Ito, kailangan kasi natin mabutasan ito para pag ano man yung may lagay natin material ay yung ugat ay magpipenetrate dito at dito. Ito yung magiging extension path. Lalagyan natin ng mga organic soil ito, bonsai soil. Ayan. Ito, marami tayong mga kon dito. Hanap tayo ng mas magandang drill bit para pambutas po dito sa ating mga material. Dito po yung pambaklas po ng ating barena. Ayan. Ito po yung usually talaga na ginagawa nito sa isla. Kaibigan, mga kapatid, babagi po tayo. Ito po is natutunan lang din kung sa ista. So gusto ko rin yung mga nagkakaroon ng kilig o nalilipat yung passion sa ganitong klase ng paghahalaman. Bonsai making ay nagkakaroon ng idea, guide, hindi man guide, o isang idea para po matutunan yung ganitong klase ng crafts o gawain. Worth it po ito. Pero ang kailangan po dito sa pagbobonsai kasi is patience lamang po. Ayan. Ito, kailangan natin ito. Ito, nagpaputol po tayo ng isang piraso ng kahoy. Siya natin gagamitin dito. Batong natin dito. Ayan. Pa-plug po natin.
Basag na siya. Bubutasan natin. Hopefully hindi ito mabasag. Ayan. Ano ito? Bubutasan natin ito. Lagyan po natin ng kaping butas. Ayan. Para po yung mga ugat na pinitrip dito, lalabas dito. Para pag pinutol natin, yung maliit na bonsai, ito malaki ito. Ito. Paliliitin natin ito, lalagay natin dito. Tawag po kasi dito is mini bonsai. Sa mga itong klase, kaliliit. Ito, try natin butasan din ito. Ito ceramic, huli mabutas po natin. Ayun. Kalama. Pero okay lang. Ayan. Ito rin. Isang extension. Kabutasan natin. Sa gilid na lang. Ayan. Ito. Tapos, we do it safety first. I-unplug po natin. Ating barena. Ayan. Unplug po natin. Ito po lang po tayo magsisimula sa ating workshop, mga kabonsai. Kainit. Ito yung pinutasan natin mga material gagamitin. Ito ceramic. Ayan. Ito galing sa Japan surplus ito. Ang mangyayari po dito is ganito. Pag nalagyan natin ng material ito yung magiging nagiging extension pad. Ito rin, mamimili po tayo. Ito or yun, anong bet nyo po. Ayan, pwede po kayong mag-comment sa baba. I-upload po natin ito, mga kabonsai, mga kabarangay. Ito yung gagamitin natin. Ayan, ito yung choose ni bonsaista na isang material. Yan. Alam nyo po, malaki. Hindi natin pinapansin sa ating mga bakuran, sa ating mga linya po ng ating mga halaman. Pero ito, susubukan ni bonsaista na pagandahin ito. Palilitin po natin. Yan. Ayan. Ito po in-upload natin isang material. Susubukin natin pagandahin ito. Ito ang mangyayari po dito. Ito isang tutorial na rin. Ito, putulin natin ito. Huwag po tayo manghinayang. Pag hindi natin kasi kabisado yung ganito, kala natin mamamatay. Pero ito, gaya sa tao din ito. Pag no pain, no gain. Ito. Pipili natin. Ang kalimitan kasi ginagawa ni bonsaista is ini-inspect kung saan maganda ang kanyang codex. Ito may forma, may sayaw. Sa amin kasi, hinahanap natin yung may sayaw. Ayan, ito. Ibig sabihin po yung may sayaw is yung liko-liko, yung katawan.
Una kanina, kagaya ng sabi natin doon sa ating unang part ng ating video. Na, yung plano natin kanina is dito. Pero hindi na pa natin nakita yung sayaw. May sayaw pala dito. So ang gagawin din sa isa, dito natin puputulin. Kaya yung saya. Yan. Oh, wala nang bawian. Yan po. Ito po. Ayan. Ayan siyang ito ugat ito. Ito. Dito natin inilagay ito. Parang hindi siya proportion. Kaya ang mangyayari ito. Mas malaki siya ng konti. Mas medyo meron siyang proportion dito. Tuloy natin dito. Ito may mga tututok natin. May mga roots po dito. Para magkaroon kayo ng idea kung saan pinuputol na po sa iyo tayo mga ugat ito. Yan. Ito natin dyan. Ito. Para magkasya doon sapat. Ito. Turutan na. Wow, ugal na po. Laging gigaw. Ito yung mga maliliit na ugat na lang. Gagamitan na natin siya. Gunting. Mga kabonsay. Gunting natin. Yan. Ito. Huwag po tayo matapot ng gunting. Mapapalitan po yan na maraming ugat. Hair roots. Hair roots ang tawag dyan. Ayan. Initially, meron na tayong maliit na bonsai. Ayan. Pag na-imagine nyo itong magiging dapon niya, pag tumubo po dito, hindi na ganito kalaki. Kasi nga mabubonsai na po ito. Ayan. Gaganda po ito. Promise, gaganda po ito. I-update natin sa mga susunod na videos natin. Ayan, ito. Ayan. Next is gagawa po tayo ng bonsai soil. Mga kabonsai. Ayan, meron po tayo dito. Ito na rin yung gagamitin natin. Pinanggalingan po ng material natin. Kasi po ito river sand. Pure river sand. Yung pinaglalagyan natin ng ating material. Kasi na po, kumukunti naman. Isa lang naman yung material natin. Ito. Dadagdagan na lang natin ito ng coco peat. Kung ano po yung meron kayo available na organic soil, yung mga compost na mga dahon-dahon, vegetables, mga compost na yung mga cow dung, ganon, kung meron kayo any na available kayo ng mga organic soil, pwede nyo pong ihalo dito. Pero I preferred po na I advise, I suggest na 50% river sand po, and the rest is ano po yung available na organic soil po na meron kayo. Ayan, ito po. Ayan, ito po. Ito na po yung finish natin. Ayan. Konting kembot na lang po. Ayan. Ganito po. Ito kailangan po is ang tawag doon, condense ba? Talagang parang walang singaw. Ayan. Ito binimix natin. Ito meron siya halong organic. Ito. Ayan. At the same time, sasabay natin yung kanyang river sand.
Ayan. Kanya po, observe nyo po, medyo malaki po yung Codex. Pero proportion po, ito ceramic. Ayan, ceramic pot. Ito. Maya-maya na natin lalagyan ng konting accent ito. Ayan. Ito. Ayan. Pansin nyo po merong sayaw. Ayan ang sinasabing sayaw ni bonsaiista. Ayan. Ito po ang purpose nito is magiging indoor siya. Ayan. Patutubuin natin dito ng sanga. Hopefully 3 yung magiging kanya dito. Magiging mga sanga na lalabas dito. Pero na kay Lord pa rin anong kanyang patutubuin niya kasi siya yung magpapatubo. Tayo yung magtatanim, si Lord ang magpapatubo, mga kabonsai. Ayan, ito po. Naghanap tayo ng may lalagay na accent. Yung mga damo-damo sa paligid. Ito. Maganda pang accent. Ayan. Tapos ito. Mga maliliit na wood stone. Ito yung natural stone. Yung mineral stone. Ito yung basag na banga. At ito yung natural stone. Ito, i-compress natin dito sa maliit na pot na ito. Ayan. Pero ito, kailangan natin dikin ito. Basag na banga. Kailangan tayo ng partilyo. Ito maliit. So, pwede na siya dito. Ito din yung mineral stone, dikdikin natin. Ganito po yung outcome ng mineral stone na sinasabi ni bonsaiista. Ayan. Una, ito yung material natin. Itatanim natin ito directly dito. So, na ikutsilo natin. Ayan. Ito. Para magkaroon lang po kayo ng idea sa mga ginagawa ni bonsaiista. Lagay tayo ng kunting butas dito. Ito. Ayan, buhay na buhay. And then, nabasag na banga. O-compress natin dito. Ang nangyayari is nilalandscape mo siya. Ito, ayan. Para yung kulay, itong dinikdik na banga is kulay brown. Ayan, kulay brown po. Itong mineral stone. Tatabi natin dito sa gilid naman ng ating damo na nilagay. Ibang kulay naman. Instantly, meron ka ng indoor plant pang table. Habang inaantay mo yung pag-uspong, paglabas ng kanyang bagong shoots o yung ayan, lalabas na usbong. Dito sa kabila, kung meron tayong may lalagay na mga corals, why not? Ito yung natural stone, and then maliit na pang accent natin na wood stone. Yan, kunyari is naka ayan, 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 ito. And then maglalagay pa tayo dito ng moss, yung lumot na tumutubo sa mga pader, mga bato. Lalagyan natin ng moss ito. Ayan, accent. Ayan. Oh.
Hanap tayo ng moss. Yan, ang daming mga ginagawa dun sa isla. Ito po. Luckily po, nakatagpo tayo ng mga moss. Ayan. Kahit po nagsisimula pa lang po yung pag-ulan-ulan dito po sa amin. Ito po yung advantage ng meron kang mga limestone po na stock. Tinutubuan po kasi ng mga moss yan, mga lumot. Ayan. Tinanggal natin, binakbak natin yung mga nasa gilid ng ating mga limestone. Ito limestone ito. Yung tinubuan ng mga moss. Siya natin ilalagay po dito sa ating so finally po, ito po yung ating workshop for today. Nagawa natin na mami bonsai. Ayan, pansin nyo po na ang dami po nating ginawang mga accent sa kanya. Ayan, ito, ikot natin, nilagyan natin ng mga mosses dito. Ayan, oh, lumabas na parang natural siya. Ito is woodstone. Ito yung mga collection ni bonsaista na woodstone. Kahit maliliit kinukuha, worth it po yan. Kahit yung mga tinatapon na mga basag na paso, mga banga. Ayan, ito po, kailangan natin yan kasi malamig sa halaman yan. Tip po, huwag nyo pong itatapon yung mga plantito kahit nabasag yung mga paso nyo na clay pot. Ayan, ginagawa ni bonsaista kahit hindi pasag pag nangailangan, binabasag talaga yung mga clay pot, ilalagay dito kasi po tinutubuan ng lumot ito. Parang limestone na rin po kasi ito. Ito yung tinatawag na man-made na limestone, yung clay pot. Ayan, may trivia kayo kay bonsaista. Ito yung parang ito yung damo-damo sa paligid. Ayan, napakaganda pang accent yan. Tayo nyo may sayaw. Ayan, to God be the glory. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ito po yung pagbabahagi ng ni bonsaista ng kanyang mga ginagawa sa paggawa po ng mami bonsai. Maraming salamat po. Sana po meron kayong natutunan sa workshop po na ito ngayong hapon. To God be all the glory.